Puting-puti, bukod pa po sa napakalambot talaga nito, simple lang po yung mga sangkap na ating kakailanganin. Niluto nga lang po natin ito sa steamer, hindi na po tayo rito kailangan pang gumamit ng oven. Kung matagal ka nang nagdenegosyo ng kakanin, especially po ng puto, at hindi mo pa po nasusubukan itong ating puto cake, baka ito na po yung sign, tara na po at mag-umpisa na po tayong gawin yan. 5 itlog lang po yung gagamitin natin dito. Hindi po muna natin gagamitin ngayon yung egg yolk. Ito na po yung sagot doon po sa mga gumagawa po ng leche plan na pure egg yolk lang po yung gamit. Yung ating egg whites, gagawin po natin ngayong puto cake. Sa isang mixing bowl, sasalain po natin yung ating mga dry ingredients. Unahin po muna natin yung ating gamit na harina. Ito po ay all-purpose flour. Bukod po sa mas magiging pino po yung harina, kung sakaling may napasama pong kakaiba dito po sa ating harina, matatanggal po agad natin. Salain rin po natin yung ating baking powder at yung ating gamit na iodized salt. I-mix lang po mabuti, then ilalagay na po natin yung ating asukal na puti. Dapat po talaga kulay puti para po talaga ma-aim natin yung puting-puting kulay po ng atin pong niluluto. Tubig lang po yung gagamitin ko rito pero syempre kung gusto niyo pong gumamit ng evaporated or fresh milk, pwedeng-pwede. Yun nga lang may kaunting difference lang po sa pinakakulay ng ating outcome. Dito po, 2 cups yung nakalagay po sa ating recipe pero ang gawin nyo po katulad po ng ginagawa ko ngayon, paunti-unti ko lang pong nilalagay yung ating tubig. Alam naman po natin na possible po na magkakaiba po yung harinang ating magagamit. Meron pong nangangailangan ng mas maraming tubig, meron naman pong hindi. Sa ganitong pamamaraan po, mas matatansya po natin kung gaano karaming tubig yung kakailanganin po ng ating harina. Ang importante lang po talaga, alam nyo po yung pinaka-consistency ng ating mixture para alam nyo po kung kailan po kayo i-stop doon po sa paglalagay po ng tubig dito po sa ating mixture. Bali dito po sa akin, sa 2 cups po ng tubig na aking inilagay, nasa 2 tablespoon po yung aking naiwan at hindi ko po nagamit. Katulad rin po nung nakita nyo, para po maiwasan na rin po natin ito ay ma-overmix, salain na lang po natin para makasigurado po tayo sa smooth consistency. Set aside po muna natin yung ating mixture, balikan po natin yung ating egg whites. Nilagyan ko rin po ito ng kaunting white vinegar. Tutulong po ito para mas maging matibay po itong ating meringue. Then, i-beat po natin hanggang sa ito po ay maging frothy. XL nga po pala yung size ng itlog na ating gamit dito. Pwedeng-pwede pong gumamit ng hand mixer dito sa mga nagsasabing nahihirapan daw po sila sa paggawa ng meringue at bumabagsak raw po ito. Isa po sa posibleng dahilan niyan ay baka yung pinakaginagamit ninyo ay hindi po masyadong tuyo or baka oily pa po ito. Ang gawin nyo po, kumuha po kayo ng tissue, basain nyo po ng suka, then ipunas nyo po ito sa inyong mga gagamitin, sa inyong mixing bowl, ganoon na rin po sa inyong pong pang-mix. Kapag protein na nga po yung ating egg whites, ilalagay na po natin yung ating asukal. Dito po, paunti-unti lang din po yung paglalagay para po hindi rin makaapekto sa ating ginagawang meringue. Much better po kung hatiin nyo po ito sa 3 to 4 addition. Iiwasan lang rin po natin na ma-overbeat po natin itong ating ginagawang meringue. Tingnan nyo po yung ating wire whisk. Kapag nakapag-create na po kayo ng patusok ng ganito nang hindi po bumabagsak, tigilan nyo na po sa pagmimix. Pwedeng-pwede na po natin itong gamitin. Isa pa po sa indikasyon pero kahit wag nyo na po itong subukan, kahit itaob pa po natin yung atin pong pinaka-mixing bowl, hindi po matatapon yung atin pong meringue. Sa paghahalo naman po ng butter at ng meringue, cut and fold process lang po yung ating gagamitin na malamang madalas nyo na pong naririnig or nakikita. Dahan-dahan lang po sa paghahalo pero make sure ma-mix po natin hanggang sa pinakailalim at pati po yung mga pinakagilid. Pwede nyo po bang i-comment kung saang lugar po kayo nanonood ditong ating video para malaman naman po ng inyong mommy loves kung hanggang saan ang inaabot itong ating puto cake recipe. Mix and cook, cooking made easy as 1, 2, 3. Sa kusina may kwento, si Mami Loves ang bida. Lutong bahay o pang negosyo, lahat kayang-kaya. Kakanin, ulam, dessert na masarap. Pinadali ni Mami Loves kahit medyo mahirap. Tinuturuan ka, bawat hakbang talaga. Simpleng luto, ginagawang masaya. Kaya kung gusto mong matutong magluto, panoorin lang, sigurado
lahat ng recipe, swak sa masa. Sa mix and cook, cooking made easy as 1, 2, 3 kay Mami Labs, laging masarap ang gabi. Sa puntong ito, dapat po kulong-kulo na yung tubig sa ating steamer dahil medyo mainipin po itong ating puto cake. Hindi po ito pwedeng maghintay ng matagal, babagsak po yung meringue, kaya dapat po maisa lang po ito agad. Yung aluminum pan po na gamit natin ay 11 inches by 11 inches po yung size. Pinlatan lang po natin yung pinakaibabaw, then dito po maglalagay po tayo ng toppings na gusto natin. Dito po mapapansin nyo agad na maganda po yung pinaka-mixture natin. Kahit gaano pa po kabigat yung ating pinaka-toppings, hindi po ito basta-basta lulubog. Lutuin or i-steam po natin ito over medium-low heat ng 30 minutes. If ever po na ang gagamitin yung pan ay mas makipot pero mas makapal, possible po na magdagdag pa po tayo ng ilang minuto sa pagluluto. Huwag lang po natin kalimutang mag-toothpick test para makasigurado po tayo na luto po hanggang sa pinakaloob. Kapag tuyo na po yung pinaka-toothpick or crumbs na lang po yung nahahawakan or nakikita po natin, hanguin na po natin yung ating puto cake. Pero if ever po nabasa pa, magdagdag pa po tayo ng ilang minuto sa atin pong cooking time. Kitang-kita po yung pinaka-resulta kung gaano po kakinis yung atin pong niluto. Kahit po yung pinakagilid nito, makinis na makinis po talaga. At heto na nga po yung ating soft and fluffy na puting-puti po talaga na puto cake. Kung gusto nyo nga po pala ng dagdag pang aroma, pwede po kayo rito maglagay or gumamit po ng 1 teaspoon ng vanilla. Isang recipe na panghandaan, pang negosyo, or pang merienda lang po ng inyong pamilya yung pwede nyo na pong gawin. Umpisahan nyo na po dahil sigurado ako yung ating mga sangkap na ginamit, madali lang pong makita sa inyong mga kusina. Sundin nyo lang po talaga yung mga technique tips na aking ibinigay sa inyo. Siguradong parehong-pareho po tayo ng magiging resulta. At kung may mga tanong pa po pala kayo, don't hesitate to comment down below. So paano? Hanggang sa muli po nating pagluluto! Sa mix and cook, cooking made easy as 1, 2, 3 kay Mami Labs, siguradong happy ka lagi, may kakanin, may ulam, may dessert pa, lahat ng recipe, swak sa masa. Sa mix and cook, cooking made easy as 1, 2, 3 kay Mami Labs, laging masarap ang gabi. Kung gusto mong matuto't sumubok din, si Mami Labs ang sagot dyan. Sa mix and cook mo malalaman